performer kasi ako talaga yung, magaling ako on top. Ang galing ko daw umibabaw. Hindi na nagtatagal. Pag ako umibabaw. Gaano ka sa loob, sa labas? Sa loob. Ay! Sayang naman. Pag ducks kasi kahit anong posisyon. Pero pag ducks kasi gusto ko talaga yung nakatayo. Pero kung jutes ka kasi, wala kang karapatan mag-dogs. Feeling ko, ikaw, magaling ka kumain. Pero tingiling-tingiling talaga yung dila ko. Mayroon ko pang kwento na pinaka-wild na experience. Sa... What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre, nandito na naman tayo sa Tritone Studios. Biggest shoutout to Tritone Entertainment. Diamond Skincare, syempre, sponsor natin. At syempre, Picotin Perfume ni Tio Bray. Message nyo lang sa page, Picotin Perfume by Tio Bray. Bilisan nyo, nagkakaubusan na, real talk yan. Kaya mamaya, testing natin yung second scent natin. Pero bago tayong magpatuloy at ipakilala ko yung guest ko, biggest shoutout nga pala sa gamit naming mic ngayon, Holyland Lark A1. Alam mo ba yung tipong di mo na kailangan ng mamahaling setup para sa malinaw na tunog? Ito na yon. For less than 4,000 pesos, meron ka ng wireless mic na ang linis ng sound. Kahit maingay ang paligid, pulido pa rin yung boses. Plug and play pa. Kaya hindi na hassle gamitin kahit saan, kahit saang shoot. At kung creator ka rin, may podcast ka na tulad nito, Lark A1 is the way to go. By the way, meron din silang Lark M2S. Discreet design, walang logo, aesthetic, pero solid yung tunog. Pero sa ngayon, dito na muna tayo. Solid kami sa Lark A1. Ngayon yung guest natin, gusto ko ipakilala sa inyo, freelance model siya. Nakita nyo na rin siya kung saan podcast, sa internet, sa Facebook, di ba? Dadisect natin kung sino talaga siya. Papakilala ko walang iba kundi ang pinakamagandang mechanic daw. Yan. Hi everyone! Sorry malat pa. Magandang gabi po o magandang umaga sa inyong lahat. Tio Bray, thank you for having me here. Siyempre. Napakadesente. Mechanic daw po. Yan, napakadesente. Parang kang Tony Toksa. Parang ganun yung show natin Matinuan yung atake. Yan, Wholesome. Yan, wholesome. Tingnan natin. Pero Mika, ilang taong ka na? 26. Di mo ka. Parang 23, ang tingin ko. Parang 19 nga lang, no? Naintindihan mo naman. Yan. Single ba? Single, of course. Ready to mingle? Minsan. Yan. Wow, minsan. Ano yung minsan? Ano yung nagpapamingle sa'yo? When you say minsan? Depende kung may pera. Hi! So, pera. Joke lang. Baka naman, mabash na naman tayo. Okay lang yan. Hindi, pero realistically, sa'yo ba, importante sa guy yung pera? Sa guy o sa akin? Sa'yo. Oo naman, syempre. Yung may perang guy. Hindi, parang na lang rin yun. Parang standard mo na rin naman yun as provider din kasi ako sa family ko. So, ayoko naman din syempre magdagdag ng alam mo na magiging tutulungan ko rin, di ba? Okay. As a provider, parang syempre kailangan din natin ng kasama sa buhay na makakatulong mo rin na mag-provide sa family mo or sa ang bagay. Okay, so when you say, if a guy goes with you, kailangan mag-provide din siya sa family mo? Hindi naman. I mean, gusto ko kasi sa lalaki yung mas angat sa akin. I mean, kung negosyante siya, yung gano'n, yung may matututunan ako sa kanya. Yun naman talaga dapat. Siyempre, yung kung magbibigay siya or magpo-provide siya sa mga bagay na fino-focusan ko rin, plus point na lang yun. Kumbaga kasi mahal niya ako, di ba? Parang sa kanya, free will niya yun. Hindi ko siya dapat obligahin doon. Okay, good. Pero itong sabi mo, lalaking mas angat sa'yo. When you say mas angat sa'yo, kahit sa edad ba? Oo naman. Mas gusto ko nga yung mas may edad sa akin eh. Okay. Kumpara sa kaedad ko. Nako. Madaming mga nanonood. Yan na naman yan. DM yan. Pagka nag-ano. When you say mas may edad sa'yo, ano yung maximum age na yung kaya mong, halimbawa, hindi ko wala sa akin walang max. Kasi, so kahit 70? 70. Pero meron kasi akong naging ex. Ano siya, siguro mga 60 na siya. Pero hindi siya, yung alam mo yon, hindi siya mukhang 60. Yung galaw niya, hindi siya pang senior, gano'n. Pero ang dami ko natutunan sa kanya sa negosyo. Number 1 kasi sa akin, pag may sense yung kausap ko.
Okay. Kahit kung lalaki, syempre, plus point nga naman kung mamimit niya agad yung standard ko na magaling sa negosyo, may alam sa negosyo. Kasi yung mindset ko rin, nasa negosyo. Meron din kasi ako naging ex before na businessman. So, naging advantage lang din na negosyante siya. So, parang yun yung naging parang basic ko. So, 60 years old to. Okay. yung last. Yung last mo na naging... Ba't kayo if you don't mind? Siya. Basta personal issue. Basta yung relationship niya before. Yun yung naging issue. Okay. Kaya pa. Umiilan siya. Oo, kaya pa. Tumatatlo pa yun. Ay! Yes. Nako, 60, tumatatlo pa? Tumatatlo pa yun. Posible? In a day ha. Hindi per session, in a day. So, posible. Kaya. Oo naman. Okay. So, sinasabi mo, itong lalaki... Or depende rin sa performance ng babae. So, sinasabi mo, performance mo... Performer ka, sinasabi mo. Yes. Ay! Alam nila yan. Marami man nag-trending na video na, hindi naman pero laging tinatanong yan sa akin. Okay. Mamaya tayo dyan. Medyo Okay. muna tayo. Ano yung mga qualities ng lalaki na gusto mo? When you say, sabi mo kanina, mas ahead sa'yo, ano yung qualities? Pero ito kasi sinatanong mo kasi ako sa standard. Yes, kasi, yun nga actually. Yeah. Standard ko talaga, yun nga, unang-una, yung mas may edad sa akin. Okay. I mean, mas ahead sa akin. And then, syempre, yung kahit hindi ko tinitignan kasi kung pogi siya or basta nakita ko kung paano siya sa, when it comes to handling money, parang gano'n yun. Negosyante ka, marami siyang alam about business, investing, yung mga gano'n. Yun talaga yung first two, ko talaga. So, ikaw, masasabi mo bang hindi ka sasama sa lalaking still walang pera, making there, going, kumbaga yung trying to make it there? Oo, chef, ito, hindi ko i-deny this time kasi, yun nga sabi ko nga, yun yung standard ko before. O, yun yung twist before. Ngayon kasi, medyo, since nakita ko kasi yung capacity ko, kumbaga parang nakita ko naman na kaya kong kumita ng pera. Marami ako nami-meet ng mga guy na iba-iba, may broke sa pera, meron namang striving. Alam mo yung nakikita mong may potential. Kasi nga, since sa edad ko na to, 26, ang mga usual na nagiging ex ko, businessman, mga nagnenegosyo, real estate, lahat, warehouse. So, pag ako ngayon, medyo naging malawak ako Sa dami ko na nami-meet na tao, medyo naging malawak ako na okay yan mas nakikita ko yung pag ang lalaki. Eto, recently, may na-meet ako na hindi siya totally broke. Kumbaga, nasa maayos na family, maayos yung pagkatao, alam mo yung mabait, marunong makisama, hindi siya bastos, hindi siya manyak, alam mo yung gano'n. Pero nakikita mo na, siya, mahilig siyang mag-buy and sell ng sasakyan, motor, tapos nasa travel and tour, yung gano'n na nakikita mong may potential. Nandun ako ngayon sa side na to ngayon, sa akin. Kasi ako, naiisip ko rin na... Before. Hindi ko ikakaila. Before, nung talagang lagi akong nasa side ng mga malalaking tao, parang, syempre minsan may mga time na parang lalaking ulo natin na minsan, nagiging tayo, parang judgmental tayo, di ba, sa mga tao na mi-meet natin. Sa akin, before, nung nandun ako sa mga jowa-jowa ko na mga malalaking tao, parang sa akin, ano ba yan? Isa mga friends ko, ano ba yan? Sasama ka dyan, okay, may kipag-date o jojowain mo yan. Kumbaga, kakain kayo, ikaw pa yung magpapakain sa kanya. Yung mga ganong eksena. Ganon ako dati, mag-judge. Pero walang masama dun, kasi kung hindi ka naman kayang pakainin nung sa akin, parang, sa akin wala kang karapatang makipag-date kung kasi, hindi maayos pera mo. Ang problema kasi sa akin before, hindi ko pa kilala yung tao Ganon ako agad. Kumbaga yung response ko agad na, pag tinanong ko, ano bang work niyan? Saan mo siya nakilala? Pag sinabi kasi sa akin agad nung kaibigan ko or kung like, sino anong mga work? Like, example? Halimbawa? Hindi, wala siyang work, pero siya, parang pag halimbawa, nasa taping, model, ganyan, parang kagaya ko. Eto naman, hindi rin naman ako pumapatol sa kagaya ko na modelo, na kumbaga parang... Although may point din naman, hindi kita masisisi. Hindi ko kaya. Sa side ko meron ako mga lalaki papatulan, meron din naman ako talagang sigurado sa sarili kong hindi ko papatulan. Siguro, unang-una, yun nga, yung walang pera. Pangalawa, siguro yung kagaya ko.
Hindi ko pero hindi kita kagaya ko masisisi na- doon. Hindi kita masisisi. Yung sa Kasi masyado akong expose Hindi, sa sobrang selosa ko naman, kung magkakaroon ako ng boyfriend at pabibigyan din naman ako ng boyfriend, siguro yung mas pipiliin ko yung kung hindi man mayaman, simpleng mamamayan na may pangarap, kesa yung lalaki na exposed din kagaya ko. Kung sino-sino yun yung araw-araw kang mag-overthink. Agree din ako Ganon. sa'yo kasi ako yun din gusto ko as much as possible yung labas ng industriya mo. Oo. Alam natin Yung yan, iba, diba? iba yung Pero sa lalaki, ano yung, like for example, sa akin kasi, importante din na sa akin ngayon na the woman who's going to be with me right now, for example, na I'm still trying to make it, yun yung deserve nung mga ma-achieve ko. Yes, Pagdating ng yun din yung ko na Agree kaya ako dyan. tinatanong kita. Agree ako dyan. May naging experience akong ganyan. Kaya nga siguro naging mas mababaw ako ngayon Kasi no before, dyan ako grabe, nagka-trauma talaga dun sa ex ko na negosyante. Nakilala ko siya, bumagsak siya. As a 100 before, naging down to 0, bumagsak siya. Ako yung kasama niya noon. So, nung mga panahon, struggling, 'di ba? Ako yung kasama, lahat binibigay ko, ganyan. Niintindi ko. Ako kasama, habang binibuild niya yung sarili niya, susuportahan ko siya. Ngayon, nagkaroon ng breakthrough. Pandemic time. Baliktad, 'di ba? Ang daming tao noon nung mga time ng pandemic, 'di ba? Yun yung bagsak talaga yung tao. Doon kami nag-boom. Negosyo niya. Ako, support ako lahat. All out. Tapos, nung binigyan na ng breakthrough, after a year or 2 years, nga ganyan, nagloko. Ilan As taon in to, lahat. yung lalaki? Ilang taon ako noon, parang nakilala ko siya, magto-20 ako. 21 ako noon. So, mga siya, 27, mga ganyan. Okay. 7 years, 8 years That gap. explains it. Mga ganun. Okay. Nung nakilala ko kasi siya, actually, prone na siya sa dahil nasa networking to. Okay. So, prone na siya sa mga talagang, alam mo yon, ang mga babae, models, lahat ng temptation kasi marami silang pera before. Tapos nung bumagsak, ako yung kasama. Tapos binigyan ng breakthrough. Nung yumaman ulit, nagloko, iniwan ako. Okay. Rin kami, nagtagal din kami mga 3 years. Pero hindi kami as hindi kami as jowa-jowa. Talagang as in, bumubuo kami ng pamilya. Kasi sa akin, naman yun hindi lang, siguro it's not the right person. For Pero me, yung and for him, malamang. yung right person kasi parang ang niyan is talagang ang high value man kasi for me is pumipili siya ng isa, then yun yung i-spoil niya ng todo. Ganun siya Yun yung tamang energy. So, ako sa akin, nandun ako sa na sino yung sasama sa akin ngayon, tutulong sa akin i-build yan, yun yung putang ina. 'Di ba? Pero kasi, it comes with age din Yeah. Dahil kasi andun ako sa alam kong putang ina, sawa na ako Oo. Hindi na ako, wala na talaga ako doon Lalo na ngayon, especially, kaya nga naintindihan ko ngayon baka nga, kaya siguro ngayon ako umayos na sa ganito, ang dami kong araw-araw, ang dami kong babaeng nakakasalamuhang maganda, ganyan. Pero mapapagod ka rin, di ba? Hindi, tsaka hindi na ako doon sa ganda Nandun ako, kailangan maganda, requirement yun, di ba? Pero nandun na ako sa, maganda siya, okay, tapos, anong may tutulong niya, kasi, ang daming babae, like, for example, modelo. Maganda lang. Pero maganda, ang gusto lang, pepe, ang ambag, ganda. Hirap naman yun. Di ba? Minsan, eto naman, may mga lalaki rin naman kasi na gusto naman talaga nila. Hindi big deal sa kanila yung knowledge minsan. Oo. So maganda, tapos yung iba gusto parang yes sir, yes boss. Ganon yung susunod lang sa kanila. Oo. Mapapasunod lang nila. Ako May hindi mga ko type ganong yung ganun lalaki. Gusto ko yung may utak na babae. Ayaw nila yung nahahawakan sila. Ego, kumbaga, parang feeling mas magaling yung girl. May ganong lalaki. Ganon yung ex ko before. Kasi ako, ganito na ako magsalita before pa, nung nagkakilala kami. Every time nung sasalita ako ng ganito, parang yun sa kanya, parang kaaway niya ako, parang ganon. Hindi niya yung tinetake as magkakampi kami, tutulungan ko siya. Yung Teamwork. Ganon. Teamwork. Oo. Sa kanya hindi, parang naging naging rival sa amin dalawa na parang masyado kang magaling, dapat ako lang, lalaki ako May ganong lalaki. Mahina yun. At meron naman di iba, parang ikaw nga, na kumbaga parang kung may makikilala kang girl na tutulungan ka, di ba? Parang, let's go. Yun yung sa akin. Yun. Partner ang diba? inaano ko actually, hindi lang girlfriend partner sa business, partner in partner life sa talaga.
Kahit saan. Yun ang inaano ko na ngayon. Hindi na ako yung katulad dating putang ina, iyot-iyot lang, di ba? Mga Sexy ganyan. siya, masarap. Oo, ganun lang. Pero ako hindi. Tinitingnan ko na yung anong magiging ano ko kung pag magkasama kayong kung dalawa. ito. May natututo. Gusto ko yung, ayoko naman yung, actually, mas gusto ko yung china-challenge ako na babae. Yung may natututunan din ako sa kanya. Yes. Hindi lang ano. Siguro pag matured ka talaga, ganyan na yung may isip mo. Siguro may ibang boys na hindi nila may isip pa yan. Sa edad ko to, hindi pa ba ako dapat Ilan matured? taon ka na ba? Hulaan mo. Baka masaktan kita. Hulaan mo. 38? Thank you, love you. Pero ano ako, 46 45. na ako. Magpo-46. Malinis kasi year. tignan, kaya parang kala mo nasa 30s lang eh. Mukhang malinis. Kailangan eh. Kailangan. Mabango. Para Malinis sa- talaga yan. Mabango yan. Para sa sa Oo. screen. Malinis talaga yan. Hindi, maano rin ako sa... Maarte Bata ka pa lang rin ako, talaga. maano ako sa balat, sa itsura, Ganyan sa din ano. mga gusto ko yun. Talagang malinis sa katawan eh. Nako. Malinis. Nako, Dapat single hindi pa mo naman. Dapat hindi mukha lang. Kailangan mabango din. Oo. Importante Oo, talaga. Kasi kaya meron ka nito. Oo. Dahil na-mention mo yung bango, 'di ba? Medyo may papatest ako sa iyo. Ito kasi actually yung second scent nung pabango ko, Picotin Harabas ang tawag nito. Kasi Harabas, the main reason Harabas kasi amoy kahoy ito. Gusto ko yung tipong Manly, parang yung ganun. masipag na lalaki. Kaya Harabas yung tawag. So ipapaano ko sa iyo, spray ko sa iyo. And then bigyan mo ako ng hindi content na reaction, ha? Oo, yan. Okay. Sige, okay. Paano? Sa kamay? Uy! Yung Para totoo. siyang yung mga luxury, na Anong amoy na niya? perfume. Ano na-imagine mong lalaki? Pag pinikit mo yung ganyang amoy, ano yung itsura? Ano siya? Itsura ng lalaki. Mm. Ano siya, yung professional na lalaki, parang mga naka-coat yung datingan. Ganun. Panggabi, no? Ang bango niya. Oh, di ba? Pengi ako niyan na. Di ba? Para Bango. siyang yung sa Dior, yung Savage ba yun? Alam mo yun? Bango, di ba? Bango. So, pero ano yan eh? Yan yung, gaano ba ka-importante yung bango sa lalaki? Number 1 naman yan, syempre. Kung di ka na nga pogi, tas mabaho ka pa, parang ang hirap naman. So, ibig sabihin, ang bango, anong mas priority mo, bango o yung itsura? Bango na lang siguro. Kasi pag Kasi mabango kung siya, pogi, maayos itsura oo. nun eh. Kahit hindi matangos yung ilong, walang buhok, basta mabango. Oo. Alam mo yun? So, Yun ito na lang ba? pipiliin mong kausapin kesa naman yung pogi, ang baho naman ng hininga or walang amoy. So, parang mananahimik, sige, okay, dyan ka na lang. So, ito ba lilingunin mo sila? Lilingunin. Lako. Lalapitan pa Lako? kung kailangan. Lako? Okay. So, Yun lagi talagang ang bango niya. O hindi yung content. hindi content, wasak, di ba? Ang bango. So yan, alam nyo na, message nyo lang Facebook page. Actually, yung Picotin perfume kasi yung number 1, nagpa-ship pa kami galing China. So medyo may delay ng onte. So mid-August pa. So ito yung Wala kang mga pambabae nilalabas niyan? ko ngayon, second set. Ha? Walang pambabae. Wala. Puro ako panlalaki. Siyempre, alam mo naman, mga nanonood sa atin. Mga Oo, puro mga kelots. Di ba? So, ikaw, halimbawa, willing ka sumama sa lalaki ngayon na gano'n, na hindi pa masyadong made. Pero nakikita mong, paano mo nasasabing tangina may potential to? Nandito ako sa ganong sistema ngayon. Okay. Meron akong na-meet na boy, na guy pala. Yun nga, nakitaan ko ng potential. Yun yung kausap ko ngayon, na-entertain ko. Okay. Bata? Ilang taon? Kaedad ko. Okay. Pwede. So yun yung Okay. sinasabi ko na ako ngayon, parang nakita ko ngayon, naging malawak ako ngayon. Yun yung Pero sinasabi paano ko yan? kanina. Paano yan, Mika? Halimbawa, siyempre andun ka sa sexy na image. Alam mo naman kung ano yung nangyayari, ano yung ginagawa mo. For Yes. example, di ba? Tanggap ba niya? Sa ngayon, syempre nakikita ko, sinusuportahan naman niya. Okay. So, Support I mean, lang siya. paano pag pinatigil ka niya sa modeling? Hindi naman, hindi ko pa alam. Kasi ako, sa sarili ko, parang sa akin hindi ko naaantay na patigilin pa ako ng partner. Kasi ako, may goal ako kung hanggang kailan lang. Hanggang kailan lang ako. Hanggang Nag-set kailan? ako ng goal ko eh. Hanggang Kasi kailan? 26 ako ngayon. Baka ma-evil eye ng mga viewer. Okay. Pero may goal ako, sana, until 30.
So, pero kung mabibigyan ng chance, edi, di ba? Hanggang doon lang ako. Kasi, nakapag-try naman akong magnegosyo eh. So, nasa negosyo ako, marunong ako makipag-usap, may mga contact ako na, may mga malalaking tao rin naman na akong nakakasama. Siguro naman, nakikita ko yung sarili ko, manifest ko lang. Nakikita ko naman yung sarili ko. You mentioned evil eye and then manifest. Spiritual ka ba? Feng Shui. Feng Shui ka. Doon ka naniniwala. Okay. So, in a way, it's a branch of spirituality. Yes. Pero syempre, ang Feng Shui lang naman, ano naman yan eh. Parang guide mo lang naman yan. Guide Depende pa rin yan sa magiging yung energy ng tao. Effort mo. Yun, anyway. Syempre, with God, dapat. The reason I ask is because that's what I practice, actually, spirituality. So, kumbaga, I believe in law of attraction. Kung ano kaya yun yung ma-attack mo, yung mga At saka yung kung sino yung mga taong sinasamahan mo ngayon, yan. Mismo. Sinasamahan mo, kinakausap mo, yung ginagawa mo everyday, yung mga, kahit yung mga sa Facebook, yung lagi mong binabasa. Kasi pag laging negative yung binabasa mo. Kaya minsan ako lagi, madalas. Kapag may mga negative ako nababasa, hindi ko na yan tinatapos. Kung ano yung pinapapasok mo sa field mo. Kasi magiging negative ka eh. Yung way of thinking mo parang, mag-iiba talaga siya. Pag may nabasa ka kahit yung about cheating or kung about sa mga family na betrayal, may ganun. Ma-adapt mo yun eh. So ngayon sa nakikita mo sa generation ngayon, ano yung mga common problema ng mga lalaking nakikita mo ngayon na kumbaga parang kaya hindi sila umaayos sa buhay or whatever? Ano to? Sa personal life or? Personal life ng mga lalaki. Yung Sa mga nakikita buhay nila? mong pattern, yung mga kaya hindi nakaka-attract yung mga lalaki. Ano yung nakikita mong pattern ng mga lalaki ngayon? Ano yung mga parang red flags nila or whatever na kung ba't hindi kailangan sila nilang nakaka-attract baguhin? ng mga stable na girls? Yung maayos. Yung Saka maayos hindi na lang, babae. saka ikaayos ng buhay nila. Siguro yung ang dami kasing scope eh. Una-una, syempre, yung way of handling ng finances nila. Kung bakit parang, di ba? Kung ba't parang feeling broke or ganon. Tapos, syempre, yung everyday na ginagawa nila sa buhay nila, kung ano yung inuuna nila, yung pinapriority nila, di ba? Kung nandun sila sa scope ng working na sila, kung ano yung una nilang ginagawa. Kumbaga, lagi ba silang gumigimik? Kesa yung alam mo yung maghanap ng opportunity. Yung ganun. Yun siguro yung nakikita ko number 1 red flag. Bakit hindi sila nakaka-attract ng mga... So, purpose. Ang sinasabi mo, purpose. Purpose ng mga lalaki. Lagi naman kahit di ba bilang tayo, di ba? Ba't tayo gumigising? Ano yung ginagawa natin sa araw-araw, di ba? Parang, ano yung goal? Kung bata ka, hindi mo naman iisipin yung kakainin mo bukas eh. Di ba? Syempre tayong mga nagwo-work na or kaya may purpose na ginagawa sa buhay, saan tayo papunta. Yun agad yung una nating di ba? Tama yun. Pero ngayon, halimbawa, ano yung sa tingin mong kailangan nilang i-improve aside sa finances pa ng mga lalaki? Ano pa yung mga nakikita mo? Kasi I'm sure madaming nagde-date sa'yo, madaming... Hindi ako nakikipag-date. Oh, really? Hindi, wala naman nag-iaya ng date kasi. Okay. Intimidate siguro. Okay, yun lang. So, confidence. Pero pag may nag-aya sa'yo, you will go? Oo naman. Okay, nice. Okay. Ano yung mga benchmarks mo sa lalaki? Yung mga checklist mo na like, okay, sige, I'm gonna go on a date with this guy. Syempre yung hindi aggressive. Kumbaga parang in a way maayos naman yung pakikisama sa'yo. Kasi ganyan. dahil manyakis no? Sa DM no? Kasi okay na nga, tanggap mo na yung manyakis. Okay lang basta bayad ka. Pero yung tipong jojowain mo naman, syempre yung itatrato ka ng tama. When you say manyakis basta bayad ka, what do you mean? Hindi, kagaya sa shoot. I mean, di ba? Oo. Pag may mga taping, ganyan. Oo. Bayad naman yun eh, sige. Mamanyak. I mean, through words, di ba? Yung parang, sexy na yung puwet mo, ganyan. Sige, okay, bayad dami TF eh. Ganon. Okay. Ngayon, pumunta tayo sa TF. Yan. Meron akong may mga indecent proposal ba sa'yo? Oo, dami. Dami? Madami. Ano to? Okay, play game tayo ulit ha. Politician, negosyante. Meron, pareho. Pero sino mas malaking offer? Politician, negosyante?
Politician. Oo. National, local? Local. Oo. Wala pa ata akong national. Wala pa. Local. When you say local, mayor, councilor. Vice mayor, ganyan. Ganon? Ano mga Malaki probinsya o dito? Meron dito, meron sa province. Magkano yung mga inaalok? Paano sila mag-DM? Ito, curious ako, Mika. Paano sila mag-DM? Yung mga politician or even negosyante? Are you open to PR yan, companion? Ngayon. Kasama lang kayo sa trip. Yan. Meron din mga director mga kilalang director. Pero bata pa ako nun eh. Okay. Paano? Sama sa trip? Yeah, sama ka sa trip. Ganyan. Tapos pag nandun na, syempre. Anong trip? Out of the country. Okay. Ilang kayo? Cruise ship, marami kami. Okay. Yan, Cruise ship. Anong nga mangyayari? Syempre, makikijam sa'yo. Tapos kapag medyo nalalasing na, are you ganyan, open to... Syempre, idadivert muna nila, tatanungin nila kung meron yung ibang tao na niyayaya ako ng ganito, ganyan. Syempre, so, nadala ka na out of the country? Maraming beses na. Okay. So, ngayon, pagdating doon, offeran ka na. Paano? Anong offer? Are you open to, Oo, may mga ganun. Pero hindi pa naman siya... Ano ba, sabihin ko ba yung totoo? Sabihin mo yung totoo. Mas ma-appreciate nila yung totoo kaysa yung peking mundo. Di ba? Meron na, syempre. Magkano yung offer? 150. Okay. Isang gabi? Isang gabi lang yun. Okay. May time na pumayag ka? Hindi naman totally pumayag. Pumayag, hindi? Minahal ko siya. Okay. Minahal ko siya. Okay, meron. So, nag-offer siya ng ganun? Nag-start doon hanggang sa parang siguro hindi nga effect yung medyo aggressive. Inunti-unti niya. Hanggang sa naging ko siya, ka-fling, ganyan. So, hindi ka pumayag doon? Hindi ka pumayag nung pagkaano? Pero merong... Medyo inano niya na lang, parang dinivert niya na lang into slowly but surely, mga ganun. Sinabi mo, dinala ka ng mga yate, di ba? Yung mga yate, ganyan. yung mga ganyan. May mga nakita kang mga celebrity na nandun kasama? Meron. Pwede ka bang magbigay ng blind item? Hindi tayo magme-mention ng name. May isang celebrity, siya, na nakita mo dun, nakasama. Anong siya? Ano siya? Like, for example, lalaki. Ano ba to? Artista? Artista, lalaki. Nasa siya, sikat na, ang tawag dito, yung sa palabas sa ABS. Okay. Noontime show? Hindi. Ano? Sa gabi siya, sa gabi. Sa gabi? Sikat siya, actually. Okay. Kilala rin siya. Matanda na? Merong nauso na sa kanya, yung parang kay yung... Scandal ba? Hindi scandal. May nauso sa kanyang yung parang kay Delima dati. Ito. Corruption, parang ganon. Hindi. Ano? Ano ba yung basta parang may kanta sa kanya na nauso? Ayun. Mamaya off-cam sabihin mo sa akin kung sino yan. Mo yan. I mean sa babae, yung mga nandun din na alam mo nang nababayaran, nakita mo dun. Meron. Madami. Sino? Bigyan mong clue. Nakasama mo na to. Ha? Ano no? Nakasama mo na to. Nakasama ko na. Yes. Uy! Ano? Ay, ayoko kasi baka mamaya. Hindi. Ano siya? Streaming app? Oo. Streaming app. Malaki. Oo. Malaking na to. Malaki. Okay. Anong bansa? Anong bansa yung sabi mo? Nag-cruise ship, bansa. Ibang bansa, sabi mo. Hindi. Sabi mo yate. Mag-iba kasi yung yate saan? Yate dito lang yun. Dito lang yun. Saan? Dito? Sa Nakayate kayo na Manila, party sa na Manila. yate. Okay. Alam mo bang malaki to? Okay. Madaming pelikula na nagawa. Marami. Pelikula. So, yung sabihin, malaki. Artista siya sa mga streaming apps. Marami na rin nagawang movie. Nagjujubad. Naguhubad. Nako. Kilala mo yan. Isang malaking clue. Ayoko. Isang malaking Ayoko, clue. malalaman Hindi tayo mo na. magme-mention ng Ayoko name. na, Hindi ayoko tayo na. magme-mention ng name. Promise. Isang No. malaking clue. Para lang medyo, magpapa-comment Sige, ako. isa lang, ha? Magpapa-comment ako sa kanila kung sino, para mahulaan nila. Kasi may nunal. May Marami Agoy! may nunal.
Marami may nunal, girl. Oo, tama. Madami namang may nunal. Oo, yun. Ayun lang, para safe. Safe, okay. So, yung sabihin, ito, nabayaran din, malamang na ganun din. Ha? Eto naman, baka naman mabash tayo na ini-isplok ko naman dito. Hindi, na ganun din. Na ganun siya, alam mo, na ginanon. Dinala ko siya doon. Nagpaganon. Politiko o businessman? Businessman. Di naman siya magsisisi doon. Grabe, ang laki naman ng TF niya doon, girl. Ooh. Umulit. Gusto pa nga umulit. Ooh. Magkano binayad? 80. 80K. Mababa lang. Hindi ganun kalaki. Pwede na. Hindi naman... Hindi ganun. Ano ka ba standard na mga yan? Oh. 30, 40. Ilan jutok? Isa lang. Oh. Okay, umisa lang 80K. Okay. Malinaw. Maganda 'yon. O, comment nyo kung sino. Slok, tama Okay. isip. Okay. So, pati yung lalaki, tingnan nyo rin kung sino. May pinasikat na kanta sa kanya? May sumikat na kanta sa kanya. Host siya? Artista? Hindi, artista siya. Okay. Artista siya. Okay. Pero yung sa girl, businessman yung... Yun talaga yung kumuha sa kanya. Kaya lang, nung nandun na siya, ang kumuha yung businessman na, yung mas mayaman. Oh, okay. Yung artista na nandun, na sikat, tuwing gabi, yung movie nila. Alam ko ibang girl na kuha niya, model. Okay. Nagbayad din, malamang. Bayad din yun. Okay. Naku po, ibang klase. Iba talaga yung ano eh. So masasabi mo, talagang nangyayari yun, no? Talamak talaga, no? Sa modeling scene tsaka sa pag-aartista. Mas ano talaga, prone talaga siya sa entertainment. Oo. Yung mga proposal na ganyan. Okay. Kahit sa mga malalaking artista eh. Oh. May mga nakasama na ako ng mga talagang sikat talaga na artista. Ano siya, ang ano niya, range niya 300,000. Pwede ka magbigay ng isang malaking clue dito sa sikat na artistang to. Ano siya, payat. Ano Babae, siya, no? Babae. Yes, babae. Nasa Showtime before. Nag-trending siya before. Ay! 300K? 300K? Oh, comment nyo din yun. Tingnan nyo. Grabe. Grabe, nag-i-explok ng mga ano. Okay. Pero ikaw, once Pero mo lang... natin sila masisisi, di ba? No. Of course. No judgment about it. Para sa akin. Pero, yun nga, ikaw, once mo lang nagawa, naging jowa mo pa. Yes, naging jowa ko pa siya. Pero Pero ngayon, maraming offer until now. Lalo na nga ngayon, mas mas maraming sa akin eh. Kumbaga parang mas na-expose ako ngayon eh. Okay. Diba sa mga content, sa mga So would you say minsan yes? pinapahanap pa ako. Okay. Meron akong naging scenario naman siya. Sobrang yaman niya, businessman. Pinahanap niya ako sa model. Na-contact niya. Sa mga GC ng mga model. Baka may nakakilala dito, sinend yung picture ko. Ayun. Niyayaya ako, PR daw, ganyan, companion, punta daw ako sa ganito, sama daw ako sa ganyan. Ayun. Pero ikaw, sa mga lalaking ganun, how do you feel about them? Yung totoo. Siyempre, nung bago-bago pa ako sa industry, medyo na-offend ako talaga dyan. Parang, paano yung gagawin mo? Lalo na pag nandun ka na during the conversation, di ba? Paano mo i-divert yung conversation into hindi ka mababastos or kumbaga hindi mapupunta doon sa ganong topic. Sobrang mahirap, pero yun nga, sa katagalan, masasanay ka na lang din. Minsan mas magaling pa nga, mas magaling na ako ngayon magpaikot ng ng mga nag-offer sa akin ng ganyan eh. Gusto mo, bigyan na lang kita. Naku po. Or kaya, for entertainment na para mas masaya. What I mean is, how do you see them? Kumbaga, parang, kasi sa akin, parang ang lungkot nun eh. Oo. Pero kailangan sa kanila, magbayad para sa companion. Yeah. Parang, sila naman kasi, ang usual kasi na gumagawa ng ganyan, yung talagang mayayaman. Kumbaga parang sa kanila kasi, what is money? Oo. Paper only. Oo, I know. Pero parang, gets mo yung concept, parang as a lalaki, ako, siguro andun ako sa, when I get to a certain age na ganyan, na ang dami mong pera, gusto ko meron ng ini-spend ko na lang sa isang babae. Oh, kasi meron kasing mga may mga tao kasi na, syempre, meron na sila ng lahat eh. May negosyo na sila, meron ng stable income, lahat.
Kung parang for entertainment na lang siguro yung pagkuha nila ng babae. Kaya parang sa bahay kasi, pag nasa bahay ako parang ang daming problema. Syempre, kumbaga reality mo yun eh. Pag as a lalaki reality mo yung bahay mo, yung asawa mo, yung mga anak mo. Siguro yung magiging escape mo na lang, yung ganyan. Dahil may pera ka, marami kang pera, kumbaga kuha ka na lang ng babaeng magpapasaya sa'yo during this time. Pero kasi ito kasi parang yan ganun escape. You mentioned escape. Bakit hindi ka mag-build ng buhay na hindi mo kailangang umescape? Ayun, may mga malulungkot kasi talagang tao. Yun yung sa akin. Yun yung pag internally, sa akin pag internally ang lalaki maayos, I don't think ganun siya. Parang ganun. Again, no judgment, but that's my reality. That's the way I see it. Yeah. Ang dami ko rin kasi talagang na-meet. Yun nga, sabi ko nga, minsan kasi, di ba, as a model, syempre may mga nakikilala tayo, iba't ibang tao, iba't ibang lalaki. Minsan nagtatanong din ako. Syempre curious ako. Nagtatanong ako, ba't ganun? Syempre pag nagiging close ko na, boss, ba't ganun, no? Ang yaman mo naman, ang ganda ng asawa mo. Kaya parang kumukuha pa kayo ng PR o kaya yung mga babaeng gaganunin nyo. Yun, ganun yung explanation nila sa akin. The usual, parang ang laging sinasabi sa akin. Kasi kumbaga parang, eto na lang yung namin kumbaga parang entertainment namin Kasi minsan sa bahay, yun nga, yung problema, pag iniisip nila, parang lalo lang silang lalo silang nadadown. Kumbaga parang pag lumalabas sila ng bahay, yun na lang yung magiging nila, escape plan nila, ganon. Hirap din. Usual, laging ganun yung sinasabi. Kumbaga parang ito na lang yung namin pampalipas oras namin Kasi pag sa bahay, syempre, routine, araw-araw, uwi, galing work, bibigay sa asawa, o kaya magbibigay ng mga pangangailangan ng pamilya. Tapos after parang nagiging routine. So parang ginagawa na lang nila sa pera na excess na meron sila dahil mayaman nga sila. Kumbaga, or kaya bibigyan na lang nila yung mga friends nila o kaya mga business partners nila ng babae. Doon sila nag-enjoy. Syempre, tapos meron pang mga ibang babae. Kumbaga parang sila as negosyante, parang mas nagiging sila, anong tawag dito, pag marami silang babae na nami-meet, yung iba't ibang kwento ng buhay ng mga babae. Ganon. Parang naiiba yung utak nila, naiiba yung sa normal routine. Kumbaga parang may ibang babaeng magkukwento about sa buhay nila, yung mga ganon. Tama. Pero ito ngayon, the way yung conversation natin, mukhang napaka-confident mo at mukhang magaling ka talaga. Yun ang Saan yung sinasabi ng guys na pinakamagaling ka pagdating sa Gerger? Sa Oo. Hindi, performer kasi ako talaga yung, magaling ako on top. Ano ba yung tanong mo, maliban sa Gerger? Hindi. O sa Gerger talaga? Yan yung mga inaabangan ng mga hayop. Binibigay ko na. Yan. Magaling performer, on top, madalas. Nakatalikod, nakaharap. Kahit nakatalikod, nakaharap. Saan mas madalas? Nakaharap, syempre. Para talagang eye-to-eye contact. Ganun. Ay, grabe. Okay. So, bakit naman ganon? Ano yung pinaka sinabi ng boyfriend mo? Sa lahat naman naging boyfriend mo, ano yung sinasabi nilang dito ka magaling? Yun. Ang galing ko daw umibabaw. Gaano sila nagtatagal pag ikaw umibabaw? Hindi nga nagtatagal. Hindi nagtatagal? Pag ako umibabaw. Gaano katagal? Ilan? Nararamdaman minutes? ko agad kasi pinipigilan na Ilang minutes? Siguro hindi minutes. Mga 15 seconds. 10. Uy! Promise. Malala! Swear. So, dapat pala pang last yun sa'yo, no? Oo. Pang last yun kasi mabilis Oo, kaya hindi. Pwede naman. Minsan kasi pinapauna ko na siya. Oo. Kasi medyo matigas pa naman So, Oo. sa pangalawa na ako. Ako naman. Nilalabasan ulit kaya nakakadalawa. Sa loob, sa labas? Sa loob. Ay! Sayang naman. Ay! Sayang naman. Kahit isang butas dapat sa loob. Oo. Pero si Mika, anong favorite position ni Mika? Ano ba favorite ko? Dami kasi. Pag ducks kasi kahit anong position. Pero pag ducks kasi gusto ko talaga yung nakatayo. Nakatayo tsaka naka-dog style. Nakatayong nakaharap o nakatayong nangalikod? Pareho. Nakatayo na nakaharap, nakatalikod, tsaka naka-dog style. Kailangan matangkad yun. Malaki. Kailangan matangkad yun, yung lalaki. Diba? Naku. Pero kung jutes ka kasi, Oo. wala kang karapatan mag-dog style.
Totoo. Ay, na-offend ka ba? Sorry Totoo. Alin? Na-offend. Na-offend ako? Ba't ako ma-offend? Grabe. Parang natahimik ka. Hindi. Natatawa lang ako. Sa'yo ba? Ha? Gano'n ba kalaki? Maliit lang yan. Oo na. Sila na yung malaki, maliit lang ako. Paano yung kamay mo? Patingin nga. Oh, laki naman ah. Anong size mo? Maliit lang yan. Pwede na to, gano'n? Wala na nga eh. Maliit. Mapapalaki pa natin yan. Hindi, joke lang. Andun lang ako sa era ng buhay ko na putang ina nyo, di kayo na malaki. Alam mo yun, wala na akong ego eh. Parang gano'n. Uy, wag din naman. Ganun. Pero, alam ko yung sarili ko. Nasa performance, bawi sa performance. Ikaw ba, sige na nga, putang ina. Mabilis ka ba? Dina-downgrade ko lang yung sarili ko. Nagpapaka-humble lang ako. Yun lang. Ganun lang. Hinahayaan ko lang sila. Ganun lang kasi. Ikaw, anong tingin mo? Magaling hindi? O aura, energy, feeling ko, ikaw, magaling ka kumain. Pero ko, nagtingiling-tingiling talaga yung dila ko. Paano mo nasabi? Ang nipis kasi ng bibig mo, ganun daw yun eh. Pero totoo. Perfect. Pero totoo. Na-imagine ko nga eh. Pero totoo. Kung ikaw, seconds, sa akin ganun din sa babae. Tapos ang sarap pa ng paggawak ka, ano? Yun nga lang ako, wala kang masasabunutan. Okay Pangampas lampshade. Pero at least may parang bolang kristal nun. Pangampas lampshade lang. Ganun lang yun sa akin. Bolang kristal, mag-wish ka lang. Ganun. Pero ikaw, ano yung pinaka-wild na nagawa mo sa kama? Mayroon ka bang kwento na pinaka-wild na experience? Sa anal. Nasubukan mo na. Pumayag ka. Ilang beses mo na nagawa? Ko naman yun. Ilang beses mo na nagawa? Mga 4 siguro. Okay. Nung mga medyo pangatlo, pang-4 na medyo na-enjoy ko na siya. Paano ka na-convince na pumayag? Hindi na ako mismo yung nagtapat. Ng anal, nag-aya. Hindi ako mismo nagtapat kasi during yan eh, during. Syempre, libog na libog ka. Oo. O di, nakatalikod ka. Tinapat ko mismo doon. Ako na to. Ang sobrang swerte libog ko rin kasi talaga. Ang swerte nung hayop, no? Ang swerte nung hayop. Boyfriend mo to? Boyfriend ko siya. Okay. Sobrang libog ko rin kasi talaga. As in, sa amin dalawa ako yung mas malibog. Normal naman yun. Normal. Nakikita ko naman sa energy mo, may tinatagong galing. Sasayawan ko pa yun. Oo. Wala na akong question doon. Alam ko naman na ganun. Pero nasubukan mo na sa public place? Meron. Saan? Sa sasakyan. Public ba yun? Sa public? Oo, nakapark? Nakapark. Saan nakapark? Sa parking lot. Parking lot ng bar, mall, ano? Ng bar. Kasi hindi ko, medyo malapit kasi siya sa parang village. Okay. Na-meet mo sa loob? Ay, hindi naman. Jowa ko siya. Hindi naman, kahit naman manyak tayo, syempre, dapat sex responsibly, di ba? Paano sex responsibly? Paano nagkakaayaan? Halimbawa, yung mga ganun, paano ka inaaya ng guy? Pagka medyo touchy-touchy na, doon na yun. Okay. Sa club kung halimbawa sa loob ng bar, pag lumapit na yun sa'yo, okay, sige, talk, ganyan. Pag medyo gumagano na umahawak sa bewang, medyo bumubulong-bulong, nararamdaman mo na sa leeg mo, sa tenga mo. Yan. Ay. Yun na yun. Rough. It's a sign. Ay! Gusto ko nang tapusin to. Yan. Pero, kailangan ng di ba? Yung magic question ko na namimiss ko nang itanong. Okay. Kung punong kahoy ka, kailan ka huling sinibak? Kanina. Oh! Di nga. Kanina nga. Diyan sa labas, sa parking lot dyan. Seryoso ba? Cheer! Sino? Boyfriend? Date? Boyfriend, yung kinakwento ko nga kanina. Yung guy na yun. Yes. Swerte nung hayop, Kaya pala na-late ka. Splok ba na splok? Okay lang yun. Anyways, Mika, maraming salamat sa pag-guest. Promote mo naman. Promote mo yung mga gusto mo i-promote sa mga nanonood. Hi, ayan. Baka nag-enjoy kayo ha. Marami na naman tayong basher niya. Ayan. I-like nyo syempre and follow my Facebook page. Personal account, Mika Nikdao.
And of course, meron din akong bagong page ngayon kasamang aking mga kaibigan, The Besties. Follow niyo yung Facebook page namin. Puro mga katarantado. Pero mag-enjoy kayo for sure. DABESZTIES. Yan, The Besties. Yan. Follow for more. Syempre, follow niyo ako. Yan. Ako naman maraming salamat sa, syempre, Holy Land, Diamond Skincare, Picotin Perfume, Tritone Studios, Tritone Entertainment, at huwag nyo namang syempre kalimutang mag-subscribe dito sa channel na to dahil goal naman natin is mag 1 million subscribers tayo, itong channel na Tio Bray Podcast. Tinulungan nyo ako mag 100, tulungan nyo ako mag 1 million naman ngayon dito sa YouTube natin. At syempre, you can also follow on Spotify. Rate nyo namin para makatulong sa podcast. Meron din akong isang podcast na medyo mas seryoso, pang self-improvement, Do You Think Podcast. Subscribe din, nasa YouTube, nandun din sa Spotify. So ito nga pala ang paborito nyong Tio, si Tio Bray, in behalf of Tritone Studios. Maraming salamat. Thank you. Oh yeah. Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila